Kung makikinig ka sa kwento ko, malalaman mo kung paano ako nagkaroon ng more than 3 million views. 17 years ago, nung nag-start ako sa YouTube at before that, mahilig na rin ako mag-video-video, gumawa ng mga short films na hindi ko naman alam kung saan ko i-upload. Sa madaling salita, passion ko talaga ang pagko-content, pero hindi ko tinatamaan. Madalas kong itanong sa sarili ko, ano ba ang maling ginagawa ko? Hanggang sa ma-realize ko na ako ang mali. Recently, nagkaroon ako ng 1.9 million views. Sa Facebook yon at nagkaroon din sa TikTok ng 1.8 million views. So, alam kong ang content ko ay nagko-convert naman kasi dun sa mga views na yon ay may nag-gained ako ng almost 15,000 na followers sa Facebook. Same din sa TikTok, almost 15k followers na bago. Pagka ganun kasi, isa lang yung ibig sabihin. Nagko-convert yung mga content ko. Meaning, somehow ay may nagagawa ako na gusto ng mga viewers. Hindi naman ako pogi, hindi rin ako macho. So wala talaga silang habulin sa akin. Kung ang pag-uusapan natin ay physical look, at lalong hindi ako babae. Kung babae man siguro ako, hindi rin ako maganda at hindi rin ako sexy. So wala talaga silang habulin sa akin. Kahit mag-content ako ng mag-content na walang kwenta, unlike yung iba na ang puhunan lang nila ay ang katawan nila at yung magandang mukha nila ay pina-follow na sila. Ako, no chance tayo dyan. At kagaya ng sabi ko, ako ang problema. Madalas ako na-stuck up sa kakaisip ng concept. Pati ang pagtatype ng prompt sa ChatGPT ay iniisip ko pa. Sa kakaisip, minsan nakakatulog ako. Minsan naman nagmumukbang sa harapan ng computer habang nanonood ng Netflix. Hanggang sa mapasubo ako at next episode ng next episode. Para hindi naman ako antukin, minsan napapagrab ako ng Starbucks at uupo ulit sa reclining chair ko, browse lang ng konti, tapos laro lang ng konti, naaabot din ng oras hanggang sa makatulog ulit ako. Isang araw, habang nagbabrowse ako sa Facebook, nakita ko ito. Dali-dali kong binuksan ang aking PC at nag-react ako dahil ako man ay na-rage bait at nainis sa nangyari kaya nagawan ko ito ng video. Ilang oras lang ang lumipas, ang bilis dumami ng views hanggang sa umabot ito ng milyon at ang mga kasunod na video na related kay Yana Motovlog na mga ginawa ko ay ang tataas din ng views. Ano ang ginawa ko? Bakit nag-trending at nagsunod-sunod ang magaganda ang views? From the word itself, trending ang topic, rage bait, at madaming galit kay Yana. Although sa kanya sila galit at dahil napanood nila sa video ko, sa akin nagko-comment ng masasama ang mga galit sa kanya. Pero understood na yon, alam kong para kay Yana ang mga yon. At dahil sa mga engagement, lalong pinush ng algorithm ang aking video. At naging isa sa mga authority pagdating sa usaping Yana Motovlog. Kaya naman pag nag-search sila, yung sa akin ang lumilitaw. Yung video. Gumanda din yung CTR o click-through rate, kaya more recommendations ang nangyari. Ngayon, ang tanong, sa una pa lang, bakit ni-recommend na ni Facebook ang aking video? Timing. Isa ako sa mga unang nag-content kay Yana Motovlog at ginamitan ko ito ng SEO para pag sinearch nila ang salitang Yana Motovlog, isa ako sa mga lilitaw. Kung walang SEO, kahit Yana Motovlog pa ang topic ko, hindi rin ako lilitaw sa search results. Although may chance pa rin kung paulit-ulit kong binabanggit ang salitang Yana Motovlog sa video mismo. At yes, yun lang ang technique. Ulitin ko, trending topic pero iilan pa lamang ang may mga videos nito. Timing, kasama ka sa mga unang nag-post. Consider na kasama ka sa mga una kung first and second day mo ito pinost. At SEO din. Nasa description ng video mo ang mga keywords na tinatarget mo. Malaking puntos to. Make sure na babanggitin mo sa video mo yung keyword na target mo. Then, susunod na yung engagement. Pagka may nag-i-engage sa'yo, sagutin mo. Yung sagot mo ay may halong tanong, nasasagot ulit sila, na tipong kapag hindi nila sinagot ay parang hindi sila mapakali. And yes, nag-work ito sa YouTube at saka sa TikTok. Pero wait, bakit unti-unting bumaba ang mga views ng video ko? Theory lamang ito, no? Marahil wala pang definition ang algorithm tungkol sa niche ko. Hindi pa niya alam kung kanino niya ba ako ire-recommend ng tama. Or, yung mga bagong followers ko ay hindi interested sa mga topic na pinopost ko na hindi related kay Yana Motovlog. Pero ang higit sa lahat ay tinamad ako, nawala sa focus, at nawala yung consistency. Kaya kung nagsisimula ka pa lamang sa pagba-vlog, sa paggawa ng content, bago mo i-upload ang unang video mo, make sure meron ka nang nakareding 7 or 30 mas mabuti. Para kapag tinamad ka, may ipopost ka pa rin, may upload ka pa rin, at may bala kang bubunutin. Salamat!
see you sa susunod nating video.